Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, 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 inyong bangayan. Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Ang ganda ng energy ngayon! Kinikilabutan ako Tagos yung energy sa atin. Ang ganda naman ng unang question natin ng aga-aga. Define love. Wow! Love is pag-ibig, syempre. Pero ano ba yung pag-ibig? Yung pag-ibig, bigayan lang, wag puro pakabig. Para naman sa amin yan, sa Team Puti! Walang pilitan, walang puwersahan, pag-ibig man yan or pagkakaibigan. Magingay, Team Pula! Ito po ang programang Love, Love, Love lang lagi hanggang dulo. Ito ang nag-iisang Face-to-Face! Harapan! Buong puso po ang pagbibigay nila ng gabay sa atin. Please welcome our harapang tagapayo. Minsan, hindi na alam ng puso ang susundin. Pero ang batas lang dapat ang kailangan pairalin. Yan ang payo ni Atty. Lorna Capunan. Ang susi sa buhay na masaya, magmahal sa itaas at sa kapwa. Ito ang pamantayan ni Dr. Love Brother June Banaan. Tamang mindset, check. Self-love, super check. Approve pareho kay Dr. Camille Garcia. True love niya ang maglingkod at tumulong ng walang kapalit. Siya ang nag-iisang ate ng masa palakpakan. Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Kay pambansang panutya, the sweetest. At ang pambansang pogi, si Ryle. Wow! Wow! Bumili kayo ng pabango ni Ryle. Ang bango. Ate Coring, hindi lang yan. Oh. Kaka-launch lang po namin ng sabon. Ang talino. Ano, saan ka ba hahanapin? Mag-plug ka na nga. Okay, guys, mga kiharapan, para sa Anya perfume po namin, 999 na lang po yan. Wala nang silbi yung mga 50,000 yung mga pabango. Sa TanFam Official po sa Facebook, Rylesters Official naman po para sa mga sabon natin, 199 tatlo na. And Sanda Watches sa TikTok. Ryle Paulo Tan po sa TikTok. Grabe. Ay, mabango yung pabango niya. Okay, alam mo naman, ikaw at ako, ganyan tayo. Yes! Oh, diba? Ikaw at ako, ganyan tayo Tuesday. Kasi pag naging konsihala na ako. Ha? May sayaw din yun? Aha, aha. Box, 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 box. Hirap. Ha, 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 ha. Box, box. Oh, napaka-cute. Nakita ko na ang magaling kumembot. Winner na. Okay, tingin nyo ba nasa Team Pula? Or nasa Team Puti? Kumembot ka na! Yeah, yeah. Ay. Iba yung kendek niya. Alam mo, iba yung entry, iba rin yung exit. Okay, eto na ha. Handa na ba kayo sa problema? Okay, sino sa inyo ang handang ipaglaban ang pag-ibig kahit malinaw na ayaw niya sa'yo? Nyo,
simple. Kung ayaw mo sa akin, huwag mo. Talaga. Ayaw sa'yo eh. Paano mo ipipilit? Ito po yung istorya ng isang byuda na may masugid na manliligaw. Ang problema, sarado na raw talaga ang kanyang puso. Ayaw na talaga niya. Wala nang talabang anumang matatamis na salita at panunuyo ng kanyang kababata. Kaya ang sigaw niya, stop in the name of love. Si Nene ay labis na naiirita dahil sa pangungulit ng manliligaw niya mula pa nung magkababata sila. Totoo po yan. Makulit si Kuya Tony na nanliligaw kay Ate Nene. Kaya lang ayaw po ni Ate Nene. Pati nga po trabaho niya nasisira dahil kay Kuya Tony. Kung ayaw sa'yo, Tony, ng babae, humanap pa lang iba dyan. Marami naman iba dyan. Huwag mong kulitin yung babae. Haba ng hair, Ate Nene! Ganito lang yan, Tony. Daanin mo sa santong dasalan. Kapag ayaw talaga, wala na tayong magagawa. Karapatan niya yan kung sino ang gusto niyang tanggihan at kung sino yung gusto niyang mahalin. Matatauhan na ba si Tony o never say die pa rin siya kay Nene? Nako, talagang ito'y tagos sa puso kaya wala nang paligoy-ligoy pa ha. Nene, humarap ka na! Wow, ang haba ng buhok ni Nene. Talaga naman si Nene. Ilang taong ka na, Nene? 56 po. Ha? 56 po. 56. At tapos itong inireklamo mo na masugid mong tagaligaw, na ayaw mo sa kanya, ay kababata mo. So, ganun din ang edad niya. Mga 61 ganun. po. 61. So, balo ka na, di ba? At ito namang si Boy, Na rin po. ay na rin. balo na rin. Ayun. Bakit? Bakit mo siya nirereklamo? Nireklamo ko po siya kasi panay po ang niya sa akin. Dalaga pa po ako, sunod siya na sunod, kung saan ako magpunta. Parang obsession, no? Yung parang ikaw talaga ang gusto niya mula pagkadalagat binata niyo hanggang balo na kayo pareho. Bakit kaya? Paano po kasi po, ma'am? Kaya naman po ayaw ko sa kanya dahil syempre meron po ako ibang minamahal. Yun naman pala. Ang haba ng hair ni Nene, may boyfriend. May iba kang boyfriend. Opo, pero hindi pa po kami talaga na mag-boyfriend. Pero siyempre yung puso ko po, para po sa kanya. Sinabi mo na sa kanya yon. Hindi pa po. Ay! Patuloy pa rin po siya na papunta na pupunta, punta po siya na punta, kung ano-ano binibigay sa akin ng mga regalo. Siyempre, tinatanggap ko naman po dahil binibigay naman po niya. So itong boyfriend mo, yung sabi mo, hindi mo naman boyfriend pa, pero Nanliligaw pa lang. nanliligaw pero gusto mo. Opo. Siya po Anong gusto trabaho niya? Anong trabaho? Ang trabaho po niya sa maintenance po. Okay. Eh, mga anak mo, anong sinasabi? Kung saan daw po ako masaya, susuportahan na lang po nila ako. Ay, talaga naman. Gano'ng katagal ka na bang balo? Matagal na rin po, mga 18 years na po. 18 years. Opo. Pero, bigyan natin ng pagkakataon, na marinig ang damdamin naman ng masugid na manliligaw ni Nene. Di ba? Habang buhay daw niya ipaglalaban na ang pag-ibig sa kanyang sinisinta. Kahit ilang beses pa siyang sabihang sumuko na. O eto, Tony, humarana ka na. Kung hindi man Mang Tony, mamaya, lagay mo muna yung bulaklak dyan. Tingnan natin kung tatanggapin niya pagkatapos ng episode natin, ha? Okay, so,
malinaw naman na yun ang nangyayari. Nanliligaw ka pero wala siyang damdamin para sa'yo. Pero umabot na sa punto na inirereklamo ka. Hindi ka ba nasasaktan? Sinampal ka pa? Wala akong problema, ma'am, kasi mahal na mahal ko yan. Bakit gano'n na lang ang pagsinta kay Nene mula pa noon hanggang ngayon? Malalaman natin ang punot dulo mula kay Tony sa ating pagbabalik. Ito ang Face to Face Harapan. Pakinggan naman natin ang puso ni Mang Tony. Mang Tony, ano bang meron kay Nene na mula pagkabata hanggang ngayon, nililigawan mo pa rin? Ma'am, laging kami naman nung araw nung mga bata pa. Kaya lang, May pass. medyo mabilis yung isa. Yun ang pinili niya. Meron palang ganun. Meron pala kayong nakalipas. Ma'am, yung kabataan namin. So, kumbaga, ano nga ba ang tawag doon, Doc Camille? Yung mga tipong the one that got away? Ganun ba yun? Ang hirap pag sinabi natin ate ko ring na umabot siya sa punto na obsession. Kasi kahit na alam niya na wala nang magiging kahantungan nito, parang ang tendency umaasa pa rin siya. Yun yung nakakalungkot. Kasi pag sinabi natin kahit persistent tayo sa love, hindi ibig sabihin sasagot yung babae. Dahil kasi may mga pagkakataon na talagang yung babae rin naman meron ding or iba, kahit yung mga kalalakihan, meron na mag-change din sila. Kaya pag as they grow older, iba yung wisdom, iba yung knowledge, kaya yung emotion din nag-iiba. So there's a tendency talaga na baka hindi ka talaga para sa kanya. Naku, 56 na itong si babae, ikaw 61. Ano naman ang Sino ba yung bumubulong sa'yo? Ano bang binubulong ni Cupido sa'yo? Na nagsasabing meron ka pang pag-asa? Talagang ma'am, kasi balo na ako, balo na siya. Talagang gusto ko, kung araw pa, malaki lang talagang pagmamahal ko sa kanya eh. Kaya lang, ewan ko ba bakit na pakipot pa ata yan eh. Pareho naman kami edad na. Pero naging boyfriend mo siya minsan? Hindi po totoo yun. Ay, hindi daw totoo. Nanliligaw lang po siya. Hindi po talaga. Huwag ka nang mahiya, hawinin mo na. Kasi lahat naman ang binibigay ko sa'yo, tinatanggap mo eh. Ayoko talaga sa'yo. Ay, nung Valentine, pinadalang pa nga kita ng rose, saka isang chocolate. Huwag mo nabigyan ng chocolate, wala nang ngipin si nanay. Hindi, talagang gano'n na gusto niya nung araw, nung mga kabataan pa na. Kaya naman pala nagkalaglagan ng mga ngipin. Alam ko yung kabisado kung ano niya, kung anong gusto niya, chocolate, saka rose. Ayun. Nakalagay pa nga ron, love ne, Tony. Hala, paano ulit, Ate Nene? Hala? Hala? Teka yung buhok ni Ate Nene. Kaya muna, ni minsan hindi ka nahulog sa kanya. Hindi po, ma'am. Meron bang kasamaan ng ugali si Tony na ayaw mo? Ayoko po talaga kahit wala naman po ako nakikita sa ugali niya. Talagang mabait naman po siya. Kaya lang talagang hindi ko po talaga mapilit sarili ko na gusto ko siya. Talagang ayaw ko po talaga. Hanggang sa tumanda na ako, nag-edad na ako ng ito, nanliligo pa rin siya. Talagang... May tanong po ako. Di ba dun sa isa po nanliligaw sa inyo, siya po yung medyo mas nagugustuhan niyo po. Ano po meron sa kanya na wala kay Mang Tony? Malayo. Malayo ang ano nila, malayo ang agwat nila. Kasi yung nililig, yung gusto ko yun sa tao na yun na maraming maabilidad. Samantalang siya, minsan tambay lang siya na Adventure lang ako. Nagtitinda siya ng mga prutas, pero nagtitinda siya ng mga prutas, ano nagtitinda. Pero hindi ko pa rin mapili sa sarili ko na gusto ko siya. Ma'am, meron mo, pagka may ubas, mangga, kung ano bigay, tanggap naman ang tanggap. Bibigay ko minsan sa katulong niya. Kaya nagagalit lagi sa akin pag nakikita ko. Ewan ko ba, parang ang tingin niya sa akin, parang demonyo lahat ng panunuyo ginagawa ko. Senaryo lang. Di ba, habol ng habol sa'yo, tapos nasanay ka na lagi kang pinapansin. Paano kung isang araw, matauhan si Sir Tony, parang napapagod na ako, ayoko na. Hindi na siya naglalambing, hindi na nagbibigay ng gift. Mamimiss mo ba yung ganon ni Tony? Siguro mamimiss ko.
chismis tayo kasi. Ate Nene, halimbawa, o di huminto na mismo. Tapos, ay, hindi na ako pinapansin. Nakita mo may nililigawan si Tatay Tony na iba. Ano mararamdaman mo ngayon, Ate Nene? Siyempre, mararamdaman ko rin yung nararamdaman niya dahil alam niya na ayoko sa kanya. Siyempre, Which nung is? time na yun, na meron siyang magusto na iba, siyempre, Magsiselos ka rin? siguro. Tatay Tony, ngayon na nadidinig mo to, anong feeling? Ako talaga, pagka kinikilig ako ng gusto. Ngayon, napatunayan ko na may mahal mo rin ako, di ba? Teka muna, hindi ko na kaya. Break muna tayo. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Ay, talaga naman, hindi ko kinaya. Kaya ng mga kakampi nila. Ano ba ang mga nasasaksihan ng kani-kanilang mga kakampi? O eto na, saksi sa pangungulit ng kababata ni Nene. Pero medyo nakakairita na nga daw. Mengay, humarap ka na. O Mengay. Ay, tomboy. Oh. Mengay, kaano mo siya? Kababata ko, amo ko po kasi ako bukat mo sa pagtitinda ng pares. Kasama mo sa pagtitinda. May sa sahod niya po ako. Hindi naman siya yung nagugustuhan mo, ha? Hindi siya yung tinutukoy mo. Okay, bakit galit na galit ka kay Tony? Bakit po hindi ako nila sa matanda na yan? Mula nung tumapat siya sa pagtitinda namin, naging matumal. Yung bis yung 300 na sahod ko, nagiging kalahati. Nagiging 150. Oh. Dahil sa tumatapat sa inyo. O tumatapat sa amin, kaya ginawa ko sa kanya, yung si ate, tinawag ko yung pahinda niya. Kung ata may gusto sa akin, hindi yun yung mahal ko eh. Ay, gano'n ko gusto Ba't sa'yo? nagagalit ka sa akin? Bakit mo gusto ko sa'yo? Hindi naman hindi naman talaga eh. Ba't ikaw nagagalit sa akin? Paano hindi mo nag-iinom sa akin eh? Ate Mengay, ano yung mga ginagawa ni Mang Tony para magpakita ng motibo kay Ate Nene? Tatapat siya, gagawin yung mata. Tapos, Paano yung mata ulit? Ibigay mo nga ito kay... Teka. Ano yung mata ulit? Paano? Eh, tatapat mo siya. Gagawin po yung mata. Para po yung namin niya po si Ate Nene. Ayun. Parang paro-paro ang kanyang mga mata. Beautiful eyes. Oo. Opo. So, tumapat. Bakit? Ginaya mo ba yung binibenta niya sa binibenta mo? Ma'am, hindi. Talaga kasi pagka nandun ako, medyo kinikindatan ko talaga minsan. Naku, nandun pa yun namin para sa'yo bumili yung ano. Hindi. Pagka nagbibigay ako ng regalo, ikaw siguro kumakain lahat. Siyempre, ayaw niya ate, hindi ako kakain. Pura yung bibigay ko uba. Diba? Bibigyan ko mangga. Sayang yun eh. Nagagalit ako sa iyo dahil yung pera na tinutang ko sa Bombay, 5-6 lang yun. Tapos... Kasalanan mo kasi tumabat ka nga eh, Disyembre. Hindi mo na nabenta. Hindi mo na nabenta. Ma'am, hindi. Nataog yung manggang hinog. Magkano? Yung pinyang mga binalat. Ay, ang puhunan ko ron, nasa 5,000 mahigit. Wow! Ang avocado, magkano isang kain? 1,000. Ang mangga, magkano? 1,700. Ang pinya, magkano benta ko sa 120. Pero alam mo Binalatan naman ko na kasi, yun. alam mo naman nagtitinda kami dito sa harapan. Doon ka pa sa harapan namin. May gusto nga sa'yo. May crush na crush ito eh. Makita lang ito eh. Yung buhay na buhay. Okay. Masaya ito lang naman. araw ko. Tawagin naman natin ang certified supporter sa Anli Panliligaw ng kanyang kumpare. Ponso, humarap ka na. Si Ponso ba ay nono sa Ponso? Ha? Mali yung tanong Para ko. patunayan mo. Sir, hello po. Mukhang samahan ng mga chicks boy to eh. Oo, no? Parang ganun yung dating nila. Ganun ang dating. So, ang tingin mo ba masama yung ginagawa ng kumpare mo na pinipilit niya yung sarili niya kay Nene? Ay, di naman, oh. Kasi, ang totoo niyan, ako naging tulay pa nila eh. Ay! May alam ka sa buhay ko? Wala ka naman alam eh. Kasi, punto eh. Aminin mo na meron kayo na, nagkaroon din kayo na relasyon. Totoo po kami. Siya lang talaga pilit na lumalapit dito talaga sa tindahan namin para magpakita lang siya ng ano.
Pero sa totoo lang, wala akong gusto sa kanya. Eh, yun nga, siya ang may gusto sa'yo eh. Kaya pinipilit ka niyang Naku, ganun ba yun? Ano ba mga estadistika dito? Di ba may mga estadistika tayo dito ng mga... Alam mo ba na pati yun sinesensus, Attorney Lorna? Mga unrequited love? Meron yung mga nagmamahal pero hindi na ibabalik ang pagmamahal sa kanila. Yung mga tipong nababasted. Ayan. 3 out of every Pinoy. 3 sa bawat 10 Pilipino nababasted. Ayun. Okay, Attorney Lorna, paano ka naman makakapag-cease and desist order para malayo, no? Para hindi makalapit. Kung tinatanggap naman yung mga regalong panliligaw, labag ba sa batas ang panliligaw? Ang nakikita ko ngayon, ang applicable law, yung safe space law. Kasi yung protection order, applicable lang yon sa kunyari mag-asawa o mag-live-in or may dating relationship. Eh sila naman one-sided. So hindi pwede yung 9262 domestic violence, no. Ang applicable dito is yung safe space law. Safe space law, bawal yung stalking, bawal yung ginagawa mo, sir, no, bawal yan sa batas. Pero idadagdag ko lang, nakakakilig naman yung storya nyo. Baka naman merong pang pag-asa. Ang i-advise ko lang dito, tignan mo talaga yung tignan mo, kasi yung ginawa nyo, hindi depensa yun, yung pagsira nyo ng property niya, yung tinaob nyo, yung kariton niya, siya pa ang pwedeng mag-abla sa inyo. Either nuisance or destruction of property, no? Pareho kayong may sala sa isa't isa. Bawal bastos law, ayoko maali-aligid, pero tinatanggap lahat ng mga regalo. Kanya nga, hindi nga consistent. Yun ang, hindi consistent yung storya niya, no? Kasi pinag-uusapan namin dito sa trio, parang opportunist ba? Parang user. Parang pinapaasa para mag-continue. Kasi you cannot benefit from your own, from your own dishonesty, no? Dishonesty yun. Sinasabi mo na ayaw mo, pero tinatanggap mo. Ay, hindi naman pwede yun. Unjust enrichment ang tawag doon. Unjust enrichment! Oo. Naku, yung tanggap ng tanggap, pero binubusabos mo, bawal yon. Pumili ka na. Pumili ka na ng di ba? Tatanggapin mo ba para tuluyan na kayong magkatuluyan? O wag mong tanggapin para wag na siyang lumapit? Ano kaya ang kanilang magiging desisyon? Pagdating sa usaping pag-ibig, lahat may ambag. Humanda na sa mga hugot ng mga sausawero at sausawera na kanina pa kinikilig. At ang ating mga harapang tagapayo, dito lang sa Face to Face Harapan! Alright, Tuesday, dumating na ba sa mga buhay ninyo na talagang merong masugid na ayaw ninyo pero nandyan pa rin sila? Stop it! Ayaw umawin. Ikaw na lang, Rael, kasi pambata yung question. Meron. Hindi ko lang siya talaga papansinin hanggat sa mapagod. Wow! Wala akong tatanggapin or kuwari na kaya yung hindi mo na matanggihan, hindi mo na papakita na ginagamit mo o basta tinanggap mo lang tapos mawawala na yun. Mararamdaman mo talagang hindi ako komportable. Hanggang dito lang ako. Pero kasi ito si Ate Nene, tumatanggap. Maiisip talaga ni Manong na may pag-asa. Kaya nga, ang mahirap doon yung halimbawa na pagdaanan ko, yung manliligaw, magpapakamatay daw siya. Ala! Oo, mga ganyan, di ba? Yun ang nakakatakot. Wala ka pa naman sa puntong yon, Tony. Ma'am, talagang may pag-asa pa rin habang buhay ako. Gusto niyang mabuhay para kay Ate Nene. Ang sarap naman ang buhay ng punong-puno ng pag-aasa at pag-ibig. Okay, ano ang masasabi ng mga Team Puti? Ito ang ligawin sa Team Puti, kaya siya pa sasalitain ko. Ate Nene, nakita ko yung topic natin ngayon. Talagang kinilig ako, pati yung mga audience, dahil talagang ang haba ng hair mo kasi si Kuya Tony talagang sincere sa'yo. Ang akin lang sana, mo rin siya na
tangkahin mo na siya kung talagang wala kang feelings sa kanya. Example, kunyari si Tony si Ponso. Tapos ikaw si Nene. Oh, kunyari lang, paano mo sasabihin? Kunyari, nagpupumilit si tayo ka Mang Ponso. Twinning pa naman sila ng buhok. Parehas kasi kayo ng hair, kaya namin naisip. Sabi mo, Mang Ponso, mahal na mahal kita, sagutin mo na ako, tapos magre-reply siya. Ready? Action! Mahal na mahal kita, sagutin mo na ako. Ponso, tatapatin na kita. Kasi ayaw din kitang masaktan. So, ang gawin natin, tanggapin mo lang kung ano yung nasa decision ko, yung nasa loob ko. Talagang wala ako sa iyong pagtingin. Siguro, pwede naman tayong maging magkaibigan. Ang akin lang, humanap ka ng tamang babae na mamahalin ka rin. Kasi hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Sabi ni ate, ang sakit. Oo, ang galing. O, ganun daw ate Nene. Okay, Pula. Hello po. Sa obserbasyon ko po, ako po ay saludo kay tatay sa pinakita niyang pag-ibig kay Ate Nene kasi simula pa noon hanggang ngayon, hindi siya sumusuko. So, ang nakikita ko naman kay Ate Nene, parang yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Parang may pag-asa pa rin. Kaya patuloy na, may nakikitang pag-asa si tatay na mahal niyo siya. Kaya patuloy pa rin niya kayong sinusuyo. So sana po ay pag-isipan niyo mabuti para baka mamaya kung kailan nga ayaw na ni tatay, sumuko na si tatay, nasa huli po ang pagsisisi. Sayang naman yung pag-ibig ni tatay para sa inyo. Dr. Love, bakit kaya may mga taong sobrang wagas ang pagmamahal? Pwede pala yun, yung pag-ibig na habang buhay? Pwede, Ate Kuring, hindi naman maididikta kung sinong mamahalin mo. Pero nakikita lang natin dito kay Tony, dakila talagang pag-ibig mo. Hanga ako sa'yo, kuya. Kay Nene, may problema tayo. Nene, andito ko. May problema tayo minsan. Paasa ka kasi. Kung ako man na nasa katayuan ni Tony, aasa ako. Kasi may nakikita akong paasa sa'yo. Hindi ko alam kung nanghihinayang ka dun sa ubas na binibigay sa'yo. Pinakamagandang gawin mo rito, huwag mo nang tanggapin anuman ang ialok niya sa'yo, huwag mo nang tanggapin. Indikasyon yun na wala ka ng pag-asa. No? Kay Tony, matanda na tayo, kuya. Tanggapin natin, may mga bagay na hindi natin nakukuha. May mga pagkakataon na, sabi nga, they're not really meant for us. Hindi para sa atin. No? Yung natitirang buhay mo pa, mag-enjoy ka na. At maraming babae pa, no? Na maaaring magpatibok ng puso mo. Pero higit sa lahat, mahalin mo ang sarili mo. Thank you, Ate Kuring. Correct. Totoo yun, Tony. Baka merong naghahantay dyan na madadaan mo sa isang kain lang ng mangga. Imbis na, di ba? May relasyon kami kasi nung araw, mga bata pa kami. Ay, naku, talaga naman. Living in the past. Doc Camille. Sinabi natin, di ba, pag nagkakaroon tayo ng parang infatuated tayo sa crush, pero yung deep infatuation is called limerence. And sometimes, that limerence becomes an obsession. Yun yung nakakatakot. Kasi wala nang control na ang iisipin mo, hindi siya yung gusto mo. At maaari magkaroon ka ng possibility na Mang Tony, makagawa ka ng krimen. Yung una, mag-i-stalker ka. Pangalawa, yung lahat ng lalapit dito kay Aling Nene, baka mamaya bigla mo na lang saktan. So sana wag umabot sa ganon. Pero tatandaan nyo na pagdating sa pag-ibig, tama yun. Meron kayong persistence, perseverance, pwede magkaroon ng permanence, pero hindi pa pwede sabihin natin yun yung elemento ng pagmamahal. Isa lang po, palagi kong sinasabi to, love is not blind. In fact, it sees more. If it sees more, it is willing to see less. Oh, wow! Ang lalim! Teka muna, pag-isipan ko munang mabuti yon. Lalim! Hindi ko kayang languyin. Doc Camille, ikaw na tinatago ka Attorney Lorna, may kasuhan ba dito? Sa part ni Mang Tony, pagmamahal ba talaga yan? O natcha-challenge ka lang? Kasi kung minsan, kunyari, yung nagbibigay ako ng advice sa mga kliyente ko, mga stalkers, kung minsan,
pride nila yon. Ayaw nila ng rejection. Pag nakuha naman nila yung babae, iniiwanan din, ano? Minsan, it is not love. It is insecurity or challenge disguised as love. Ayun. Ikaw naman, merong first love syndrome yan Pagbigyan mo na yan. Kasi, oo, di ba? You never forget your first love. Ayun. Pero baka naman mali yung advice ko. Kasi sabi nga nila, the best heart, pag kumuha ka ng heart transplant, ang pinakamahal na puso ay puso ng isang abogado. Kasi hindi namin ginagamit. Ay! Unused! So, unused heart. Mahal yun. O kumbaga sa kotse, unused car, ang mga puso like ng new. abogado. May pag-asa pa kayang tanggapin ang pag-ibig na paulit-ulit na kumakatok at pinagsasarhan ng pinto? O mananatili na lang itong love story ng pusong nagmamahal mag-isa? Ay! Tutok lang sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimaw? Because you break my heart. Ano ba yun? Nakita niyo ba yung eksena? Nakita ko po. Oo, binigyan ng bimpo ni Tony si Nene. Nilagay ni Nene kay Mengay, sabay binato ulit kay Tony. Tapos inamoy. Ay, hindi. Oo. Talagang parang ayaw niya, no? Pero aminado naman siya na mamimiss niya. Nako, Nene, wala ba talagang pag-asa si Tony? Wala po talaga, ma'am. Ayaw mo talaga. Didiretsahin na kita, Tony. Talagang ayaw ko sa'yo. Tigilan mo na ako. Bigyan mo na ako sa chance pa. Tama na yung ganitong buhay na lang ako na single mother na lang ako sa mga Baka naman anak ko. pwede kami ipakilala kay Tony. Ayaw mo pa kay Ate Mengay. Si Nene lang talaga ang papilag ko mula nung pagkabata ko. Si Nene lang talaga. May ganun siguro Kaya talaga. si Nene mo, nung araw napakaganda niyan. Magalang yan. Bakit sabi mo nung araw, ngayon ba? Maganda pa rin. Yeah. Saka unang-unang masipag yan. At saka masipag. Tatay Tony. Kaya lang talagang, ewan ko ba? Ba't ayaw sa akin yan? Kaya mahal. O ngayon na narinig mo yung kanyang huling pasya. Ano naman ang balak mo? Hindi pa rin ako susuko, ma'am. Hindi ka pa rin susuko. O pero pwede pa rin naman hanggang hindi pa niya mo nasusungkit ang puso niya, magkaibigan lang kayo. Basta hindi pa magbabagong kalooban ko sa'yo. Kung ano yung may bibigay ko sa'yo, tanggapin mo lang. Ayun. Teka muna, pag-usapan muna natin 5,000 na tinaob ni Mengay. Kabuhayan niya yun. Sagot ko na yung 3,000, babalik ko sa'yo, ha? Salamat po, ma'am. Oo. Para sa kabuhayan mo yun Ano ba naman, Mengay? Umiibig lang naman yung tao. Pabayaan mo na. Basta ito, ha, Tony, okay lang ang magmahal. Pero kailangan respetuhin mo rin ang mga kagustuhan ni Nene at lalo na ang batas. Kasi ayaw naman natin na ika'y makukulong at ang krimen mo lang ay nagmahal ka. Diba? Merong ganun crime of passion. Diba? Pwede ka pa rin makulong kahit yan ay galing sa pagmamahal. Correct? O sige, tanggapin mo na yung flowers kasi binili pa niya yun. Lagay mo lang sa florera o sa puntod ng nanay mo. Diba? Ayan, tanggapin mo lang. Tapos, ayan. Sige na, ayan. Habang sinasabi ko po parati dito na ang puso po ay hindi matuturuan. Kung ayaw sa'yo, kahit nakasal pa kayo at nagkataong nawala na ang damdaming maganda para sa'yo, hindi mapipilit ang puso at ang pag-ibig ay hindi pwedeng ipilit. Baligtad dito. Sa pagkakataong ito, paano mo tuturuan ang pusong nagmamahal na tumigil sa pagmamahal? Hindi mo rin yun magagawa. Di ba? Pero ano ba ang totoong pagmamahal? Ayan, naiiyak pa si Tony. Talaga naman. Ang totoong nagmamahal, Tony, ay walang inaasahang kapalit. Ayan, hindi ito namimilit. At sa kalaunan, kung ako'y talagang love mo, pakakawalan mo ako. Yon, ang sakit ano? Ang sakit. Pero yan
ay totoo. Okay? Sana may natutunan tayo at tayo uuwi ng magkakaibigan. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may kay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sagutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharap sa bawat Gusto niyang paghiwalayin yung kanyang anak sa kinakasama. Kaya iniiyakan kita talaga, nagagalit talaga ako. Mapang-abuso yung asawa mo. Oo, aminado naman na. So sinasaktan ka? Madalas naman yung minumura ako, hayop, lahat. Araw-araw yun. Hindi yung pwede ganyan na pinalis mo, diyan ka pa nagigano yung aso. Ay, hirap.